Malaki din ba ang chance ng representative ng Baguio City for Miss Universe Philippines 2024 na si Tara Valencia? So, kung mapapansin nyo, rampa pa lang, meron ng ibubuga ang Baguio City. O, di ba? So, mapapansin nyo talaga na there is an oozing confidence power na pwedeng ipamalas ng Baguio City sa upcoming Miss Universe Philippines 2024. And hopefully, magiging consistent ang Baguio City sa pag-place na naman this year. So, hopefully, no, positive talaga ang outlook natin na isa siya sa mga newbies or fresh faces na posibleng magpataob ng mga hot picks nyo this year. Pero uunahan ko na kayo. Bakit si Tara Marie Valencia, Miss Baguio Turismo 2023, ang mag-represent ng Baguio City for Miss Universe Philippines 2024? Kasi yung winner ng Miss Baguio 2023 na si Jana Real Lumidao ay di umano'y hindi pasok sa qualification or requirements yung age niya. Bale, 17 years old pa siya. Pero si Tara Marie Valencia kasi nasa legal age na siya, kaya pasok siya sa banga. So, siya ang mag-represent ng Baguio City for Miss Universe Philippines 2024. You can correct me if I'm wrong dito sa information na to ha, pero yun yung lumalabas kasi, kaya siya na-appoint. Ayan. And in here, yung isang banda dito ay si Krishna Marie Gravides, Miss Baguio 2022, in which she will be representing the Philippines sa upcoming Miss Charm 2023-2024, ganon sa Vietnam. So, good luck para sa mga representative ng Baguio City and representative ng Philippines sa international pageants. Before we continue, follow me nga pala sa Instagram, The Story of Anthony, and of course sa aking mga social media platforms, sa TikTok, Facebook page, sa YouTube, sa Twitter, Story of Anthony. Ito na yung The Face. Mapapansin nyo talaga na very fresh yung aura niya. As in, napaka-fresh na posibleng papataubin niya yung mga consistent hot picks nyo. So, hopefully, makaka-penetrate talaga siya kasi napaka-vibrant, napaka-optimistic. Ayan, tapos makikita mo sa kanya na laging, parang there's something about her na interesting talaga. So, after these pictures, dumako naman tayo sa In Motion. So, credits to Samson. So, andyan yung pangalan niya for accreditation. So, kuha yung shot niya sa Upper Session Road. Tapos, nabanggit pa ni Tara na let us support her for the upcoming Miss Universe Philippines 2024 and possibly, malay nyo nga naman, Miss Universe Philippines 2024. Yan. So, nasa likod siya ng I think, Hilux ata yan. Basta pick up yung float na kung saan ang daming rosas na nakapalibot sa kanya. So, yan yung opening. So, isa siya sa mga participant ng opening ng Panagbenga. Kasi nga, di ba, basta February to March, yan na yung pinaka-climax ng Panagbenga Festival dito sa Baguio City. So, yes, maganda pumunta dito ngayon kasi hindi siya maulan, hindi na rin siya gaanong malamig as compared nung last week. Kaya this is the best time na bumisita rin kayo sa Baguio City. In terms of comparison, I don't know kung mag-agree kayo or disagree na parang nakikita ko sa kanya yung mga ibang features ni Clarissa Molina, Miss Universe Dominican Republic 2015 na kasabayan ni Pia Wurtzba sa Miss Universe na nag-top 10. So parang mapapansin nyo sa kay Miss Baguio na sweet yung atake niya, pa-sweet-sweet, mga ganun yung personality niya. So, excited ako kasi parang ganun yung magiging eksena niya sa Miss Universe Philippines 2024. Pagdating naman sa experience, advantage para kay Tara yung pagkapanalo niya as Miss HRAB kasi makakatulong to sa pagsabak niya sa Miss Universe Philippines. So, hindi lang sa pagkapanalo niya sa Miss HRAB, kundi pati na rin sa Miss Baguio 2023 Tourism. Kasi, na-expose na siya sa crowd, marunong na siya kung ano yung strategy niya para ma-improve pa niya further yung Q&A.
Tapos familiar na rin siya kung ano yung mga galawan, mga strategies. Ngayon na sasabak na siya sa bigger pageant, national pageant na Miss Universe Philippines 2024. And makakatulong to sa experience niya bilang isang beauty queen ng Baguio. Pagdating naman sa Q&A, yan. Habang nag-search ako ng konti, she is a consistent academic scholar. And sa pagkakaalam ko, kapag isa kang academic scholar, syempre, no, kapag consistent ka talaga sa pagiging academic scholar, malaking advantage ito dahil marunong ka na mag-analyze, you have the logistical strategy kung paano sagutin ng mga tanong, candid man or mga formal interviews kasi advantage mo sa pagiging mabuti bilang isang estudyante na ito yung isang maiki-carried out mo sa pagsagot sa mga kahit na anong tanong sa in front of the people, no? Kapag sumasagot ka in front of the stage. Kaya isa ding advantage ang pagiging scholar, academic scholar sa pagsabak din ng beauty pageant. Napaka-challenging para kay Tara Valencia ng Baguio City ang edisyon na to ng Miss Universe Philippines kasi nga naman ito ang kanyang makakaharap. Mga former beauty queens, mga title holders na nag-represent na sa international stage. Tapos yung iba, runner-up na, no? So, magiging unforgettable experience ito para sa kinatawan ng Baguio City kasi marami din siyang matututunan from mga queens na ito kasi syempre, i-share nila kung ano yung mga experiences nila. Alam naman na magdadamutan sila, di ba? So, nakaka-excite and tignan na lang natin kung ano yung mga eksena next weeks. Sa totoo lang, no, saludo ako sa mga stylist tsaka handlers ng representative ng Baguio City for Miss Universe Philippines. Kasi kung i-observe nyo yung galawan ni Krishna Gravides, so ang pulido ng kanyang pasarela, no? And I believe ipapamana niya ang kanyang pasarela power kay Tara Valencia. It's because may signature walk ang mga Baguio representatives, no? So ang galing, parang yung mga twirls, yung mga poses, tapos umaanggulo yung katawan sa camera. So, I hope na mas exciting pa ang ipapasabog ni Tara Valencia while representing Baguio City. Pero in terms of weather, ayan, mag-segue muna tayo. Ganito lang ang weather dito sa Baguio City or Benguet. So, I am currently in Trinidad. So, ganito yung weather. Hindi siya umuulan. Kaya, it is the perfect time for you to visit Baguio City and Benguet. Kasi, malamig siya, pero hindi na kasing lamig kagaya last week na isa ako sa nagtrangkaso but now okay na ako and nagpa-flu shots na rin ako. O di ba? So, andito ako sa may stock farm area. So, kung gusto niyo mag-jogging dito, pwedeng-pwede ito until 7 p.m. Ayan. So, sana nagustuhan niyo itong vlog ko featuring Baguio City and hoping na makapasok siya sa semifinals or sa first cut ng Miss Universe Philippines 2024. So, kung nagustuhan niyo ang mga presentation videos ko, stories ko, don't forget to follow me sa SocMeds ko. Ayan, andyan ang Instagram, YouTube, Facebook page. Ayan. So, thank you so much for watching. Always remember to be positive and avoid negativity.